Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH at itinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong new moon in Taurus sa May 8, 2024, 11:21 a.m. Philippine time. So, kung kayo ay nakatira outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng new moon sa inyong lugar. At mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign. Although, pwede pa rin naman kayo mag-resonate sa inyong sun sign or sa inyong moon sign. Pero kung gusto nyo na mas accurate, rising sign talaga yan. So, kung hindi nyo pa alam ang inyong rising sign, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Ilalagay nyo lang yung information nyo doon at ika-calculate na ang inyong rising sign. So, pag nalaman nyo na kung ano yung inyong rising sign, panoorin nyo na lang yung sign na yon kasi mas accurate. Okay? So, let's begin. For you, Gemini, ang new moon ay mangyayari sa inyong 12th house. 12th house is a very spiritual house. So, sa inyong subconscious mind. I think mas magiging very creative kayo, no, during this time. Taurus is a fixed earth sign. And mas stable ito, no? Mas stable, grounded. Maaring you will have some realizations na kailangan mong gawin para mas maalagaan mo yung sarili mo, yung mental health mo. Maaring meron kang mga activities na gagawin para makapag-release ng stress, ng anxiety, ng negative energies. You will focus more on self-love, self-care. Yan yung energy ng Taurus. And since Venus is also in Taurus right now, so Venus is the planet of love, abundance, prosperity. Maaring may mga ideas ka ngayon na kung saan may isip mo kung paano mo mas mapapangalagaan yung sarili mo. Oo, lalo na kung may mga naging challenges ka in the past na medyo nakadagdag sa mga iniisip mo, mga alalahanin mo. And then, Jupiter is also here in your 12th house. Jupiter is about expansion, opportunities, good luck. And this is conjunct sa Uranus. And Uranus is about anything surprising, sudden, no? Or insights, innovation, technology. Some of you pwedeng makakaranas kayo ng spiritual awakening, no? Maaring may magbabago sa inyong mga pananaw sa buhay or yung inyong belief system, yung inyong religious beliefs, or yung inyong pinaniniwalaan spiritually, no? You will have more connection sa sarili mo. Maari ring mas magiging malawak yung imagination. Lalo na at meron siyang sextile sa Saturn, which is in Pisces, na nasa 10th house mo of your career. So, maaring merong mga ideas ka na pwede mong gawin, makakatulong sa pagpapaunlad ng iyong career, trabaho, business. At yung mga in-effortan mo, mga talagang trinabaho mo in the past. Ngayon, mas makakakita ka ng resulta. Resulta ng mga pinagpaguran mo, pinaghirapan mo. Kasi meron kang opportunity for collaboration, working with other people. Yung iba sa inyo, something, pwedeng hindi siya kagaya ng iba na parang masyadong tangible na nakikita mo, no, ng mga mata mo. So, it's about ideas, yung mga concepts, yung mga naiisip mo, yung mga imagination mo. Yun yung mas magiging malakas sa'yo ngayon eh. And ngayon, nasa sa'yo na yan kung paano mo yan i-ground, paano mo yan dadalhin sa yung real world. You get what I mean? Medyo kasi masyadong complicated yung 12th house energy because this is something na hindi natin nakikita. Ito yung nakatago. Ito yung
nasa subconscious natin. Maaring yung mga desires mo, yung mga gusto mong gawin, i-explore sa buhay mo, especially in your career right now, nabubuhay siya, no? Maaring mas nagiging interesado ka sa isang aspeto ng buhay mo na pwede mong magamit as your career or trabaho. Yung iba sa inyo kung kayo ay into the occult, no? Or nasa esoteric practices kayo like tarot, astrology, numerology, or anything spiritual, maaring mas lalong lalakas yung inyong powers, yung inyong abilities, lalo na kung kayo ay inclined to energy healing, doing spiritual work, helping others, ayan. So, maaring iba sa inyo, magiging career nyo pa yan. Kasi may opportunity kayo ngayon na mas palawakin pa yung inyong mga kaalaman dyan. Yung iba naman, pwedeng hindi kayo inclined sa spirituality, pero ngayon, biglang magkakaroon kayo ng interest. Magiging interesado kayo sa tarot, sa astrology, numerology, palm reading, or anything mystical sa buhay. No? Anything mysterious. Let's see, ano pa. Energy ng tarot. You have the Two of Swords. Decision making. So, I think ngayon mas magiging malakas ang inyong instinct, ang inyong intuition when it comes to making decisions. Ito yung tipong kahit nakapikit ka, alam mo kung ano yung makakabuti sa'yo. Kasi mas lalo mong palalakasin yung iyong pakiramdam. You have the Seven of Swords. Nako, may revelation of, someone na merong ill intentions towards you. It's only a matter of time, no? Para siyang merong taong matagal na may hindi magandang intentions towards you, pero pwedeng hindi mo lang nakikita yon. Pwedeng nakakalusot siya sa'yo dahil magaling siyang mag-manipulate. Pero ngayon, ito na yung time na marireveal sa'yo yan. Mas marirealize mo na, kaya pala ganito yung ginagawa nitong taong to kasi ganito yung intentions niya. You have the Seven of Cups. So, a lot of options available sa'yo. Pero, may mga times na naguguluhan ka. Oo, kasi parang, nililito ka. Oo. Nililito ka kung ano yung, parang it's like a test. You are being tested. Tinetest yung iyong abilities, yung iyong faith, yung iyong pananalig sa iyong sarili, or sa paniniwala mo, kung ano man yung religion na pinaniniwalaan mo or belief system. But the most important thing here is you are connected to your instinct, to your intuition, na hindi ka nagda-doubt sa sarili mong desisyon dahil alam mo what's best for you. Minsan kasi, 'di ba, pag meron tayong decision making, okay, nagdesisyon tayo, yun ang pinili natin. Pero alam natin deep within us na meron talagang gusto yung ating higher self na piliin natin, pero hindi yun yung pinili natin. Hindi kayo mapakali, 'di ba? Oo, hindi kayo mapakali. Parang mali, parang hindi yun yung instinct mo, yun yung intuition mo nagsasabi sa'yo na, oops, pag-isipan mo muna. You have the Seven of Wands. So, it's time for you to protect your energies. There are some people na maaring nagte-take advantage ng iyong kabutihan or yung mga pinapakita mo sa kanilang pabor. So, it's time for you to set your boundaries. Huwag mong hayaan na laging sila yung makakalamang or lagi kang malalamangan. Okay? Be more protective. A time for healing. Yes. So, you're healing from your past. I think this is part of the 12th house energy kasi healing rin yan, forgiveness and karma. So, some of you, maaring meron kayong patatawarin na nakasakit sa inyo in the past for some reasons, and then yun yung magbabawas ng ng bigat ng kalooban. Be humble. Ayan. So, kahit na may mga blessings, meron kayong mga na-achieve na goals and dreams, you have to remain grounded and be humble.
Magpakumbaba. Don't let your past hold you back. Yes. So, ito yung energy from the past na pumipigil sa'yo na makapag-move on. Kaya, it's time for you to move on, move forward, focus on kung paano mo mas mapapaunlad yung sarili mo. Mai-improve yung kabuhayan mo, yung sarili mo, para maging focus ka rin sa goals mo, sa dreams mo, sa pangarap mo. Dahil may mga bagay na naglilimita sa'yo dahil sa past na yan. So, it's time for you to let that go and focus on new beginnings. Okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye!